Okay, ito po ang medyo maangas ng konti eh. Yung kay Senator Lacson. Tignan nyo naman po, kala mo bidang-bida talaga eh. Oh. Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Monday debunked allegation that he was shielding his colleagues, Senators Bato de la Rosa and Bongo, from the International Criminal Court following his proposal that the two be allowed to seek legal remedies in Philippine courts before a potential warrant from the foreign body is executed. Biruin mo, nagsalita ka lang ng wala naman pong meaning, wala naman pong bigat. Nagsalita ka lang po ng nagpropose ka lang na mag-seek kayo sa local court ng remedy sa local court. Tapos ngayon, ang susunod ng tagpo, itinatanggi mo na pinoprotektahan mo si Senators Bongo at Bato de la Rosa. Sumausaw ka na, bida ka pa. Alam mo, kami po mga Duterte supporters, hindi po kami naniniwala na pinoprotektahan mo si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Yan po ang pinakamalayo sa aming isipan. Tapos ang sunod naming maririnig, itinatanggi mo na pinoproteksyonan mo yung dalawang senador. Wala po kaming ni hindi po namin naisip na pinoproteksyonan yung dalawa. Huwag kayong mag-alala. Nakita nyo? Bida ka pa. Sumausaw ka na, ikaw pa bida. Wala ka naman nagagawa. Pabida naman kayo masyado ni Rayson Tiveros. Alam mo, Senator Ping Lacson, magtapatan na tayo. Ang gusto naming gampanan, tigilan mo na yung kakasawsaw sa mga issue. Issue ng China, issue ng sa ICC. Magtrabaho ka ng trabaho mo. Ano ba yung ine-expect namin at gusto namin trabahuin mo? Blue Ribbon Committee Chairman. Ang sabi po ni Erice, humaharap po tayo sa pinakamalaking corruption scandal. Ayan o. Pinakamalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang hinaharap natin. Magsalita ka o hindi tungkol kay Senator Bato at kay Senator De La Rosa, Senator Bongo, wala pong talab yan. Sausaw lang yan. Ang gusto namin sausawan mo, Senator Lacson, yung mismong committee mo. Kasi tayo ngayon, sabi ni Congressman Erice, pinakamalaking pagnanakaw. How I wish na yung mga senador natin ay yung mga senador, yung composition ng mga senador nung nag-imbestiga sa Napoles. Alam ko senador na kayo nun eh. Nagkaroon po tayo ng konting research, no? Segue lang po natin. Sino po yung Senate President at that time? At sino po yung Blue Ribbon Committee Chairman? Gaano siya katagal at ano ang kanyang mga rekomendasyon? Para lang po may kumpara natin. Si Ping Lacson tsaka to si Tito Soto, talagang suwabing-suwabe to. Macho daw, macho. Suwabing-suwabe sila sa sangkatutak po ang press conference. Halos araw-araw nagsasalita kayo sa media. Halos araw-araw laman kayo ng balita. Pero yung ina-expect namin trabahuin ninyo, yung ina-expect namin na gawin ninyo, hindi namin makita. Ang ina-expect po namin, trabaho nyo sa BRC. Para magkaroon po kayo ng ideya kung paano po yung pagtatrabaho at pag-iimbestiga. Yung pong Napoles. Okay, kumpara po muna natin dito. Magkano po yung Napoles issue? Ang Napoles po, tinanong ko kung magkano yung involved na pera dyan sa Napoles eh. More or less, ang pera po na involved po dyan, 900 million.
10 billion. 10 billion. Ito pong 10 billion na to, isang dekada po to. Ibig sabihin, more or less, per year, 1 billion per year lang yung pinag-uusapan natin. Pero noong araw, lakin-laki na po kami rito. Yung mga nakasubaybay po rito kay Napoles, lulan-lula na kami sa laki. Imagine, isang dekada, 10 billion po ang involved na pera. So sa 10 billion na yan, magkano yung ninakaw? More or less. Para magkaroon lang tayo na ideya kung gaano kakapos itong ginagawa ni Lacson na panay interview lang. Okay. Ang kickback daw dito kay Napoles, 40 to 60% sa total project. Yan ha. So, at iba pa. Pero yung mga naakusahan po na government official, 40 to 60% ang kanilang kickback. Ayan. So, magkano po talaga yan? So, yung 10 billion na yan, more or less, ang ninakaw ay 4 to 6 billion lamang. At nagresulta po yan, yung ninakaw po ng gobyerno, 4 to 6 billion sa loob ng 10 taon. Ikumpara po natin dito, magkano po ang budget ngayon na pinag-uusapan natin? More or less, 1 trillion. 1 trillion, ang layo no? 10 billion lang nun, 1 trillion ngayon. Gaano katagal nag-imbestiga yung Senado noon? Sino nga po pala yung Senate President? Maganda po to, may historical po tayo para makumpara po natin kung gaano po na-degrade yung Senate mula po noong araw papunta po rito sa Senado ni Iskul Bukol. Ang Senate President po at that time ay walang iba kundi si Big Boy. Ano nga pangalan ni Big Boy? Drilon. Si Big Boy Drilon po. At ang Blue Ribbon Committee Chairman, walang iba kundi yung anak ni Ginggona, si TG Ginggona. Yan po yung sinasabi natin na yung mga pamilyang mayroon pong yung karespe-respeto po ang pangalan. Kaya hindi po sila gagawa ng mga kabalostagan dahil meron po silang pangalan na iniingatan. Yung pong si TG Ginggona, nag-imbestiga po siya for almost 9 months. Pork barrel issue lang po yan. Yan ba ang pinakamalaking issue? Pinakamalaking pagnanakaw? Hindi po. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, eto na po ang pinakamalaking pagnanakaw. Pero gaano katagal lang nag-imbestiga si Ping Lacson? Meron na kagad report. Meron na kagad, gusto na kagad gumawa ng report. Hindi pa nga natutuko yung mga mastermind. Gusto na kagad umexit na. Para magka-idea lang tayo, no? Ano po yung naging epekto nito pong pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni TG Ginggona? Anak po to ni Chopisto. Ito po yung kanilang mga rekomendasyon. So, 9 na buwan silang nag-imbestiga at ito po ang kanilang rekomendasyon. Makinig ka, Ping Lacson. Dahil mas malaki yung iniimbestigahan mo dapat na pagnanakaw. The committee report signed by 13 of its 20 members. 13. Nakakuha siya ng 13 na boto. Okay, ito po ang rekomendasyon. The committee report in May 2014 included the following: filing of charges. The primary recommendation was the filing of plunder and graft charges against 3 high-profile opposition senators, Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, and Ramon Bong Revilla Jr. Ganun po ang may resultang investigasyon.
ang pangunahin pong recommendation ay nag-file po sila ng plunder at graft charges laban sa 3 senador. Maliban kay Napoles kasi hindi naman po public official si Napoles eh. Ang Blue Ribbon kasi ang iimbestigahan niyan, yung mga public official. So sa halagang 10 billion lang, all in na yun, ang more or less ang ninakaw lang ng gobyerno ay 6 billion. Nakapagpakulong o nakapagrekomenda ng makulong ang 3 senador. Ano pa ang mga naging rekomendasyon? Dahil po dyan sa investigasyon na yan, nagkaroon ng mga policy reform. Inamend yung anti-graft and corrupt practices. So, tinaasan po nila yung penalty from 12 to 20 years of imprisonment. Kasi nakikita nila, pag hindi mo tataasan yung imprisonment, nakaw lang na nakaw. Baka noong araw, hindi natin alam kung ilang taon lang yung imprisonment. Dahil po dyan yung mga NGOs, matatandaan nyo, pinadaan po yung pera sa NGOs. Ngayon po, wala na halos NGOs na kumukuha ng pera sa gobyerno, di ba? Okay. Reforming the Government Procurement Act to plug loopholes in how funds are disbursed to NGOs. Ngayon po, hindi na po tayo nagpopondo sa mga NGOs. NGOs nga eh. Bakit popondohan ng gobyerno? Reforming the government, improving accreditation process ng mga organization, NGOs through SEC and Cooperative Development Authority. So, sila po ba ay nakatulong sa Pilipinas? Opo. Dati po, NGO, magtayo ka lang ng NGO, magkakapera ka, popondohan ka ng gobyerno. Ganun po yung ginawa nila Napoles. So ngayon po, wala na pong NGO na kumukuha ng pera sa gobyerno. Yan yung resulta ng pag-iimbestiga ng matinong Blue Ribbon Committee. Nakapagrekomenda ka ng mga reforma sa pamahalaan. Ngayon, wala na pong gumagamit ng NGO para magnakaw. Iba naman po ang ginagamit nila, DPWH. So dapat, si Lacson, meron ng formula, si TG Ginggona, magrekomenda kayo ng sasampahan ng plunder, o bakit sasabihin nyo, napalaya naman. Hindi na po kasalanan ng Blue Ribbon yun. Sa korte na po yan nagkatalo. Pero ginampanan ni TG Ginggona yung pagiging Blue Ribbon Committee niya. Siya po ay nag-imbestiga ng 9 na buwan. Yung 9 na buwan na yun, nakapagrekomenda ka na kasi ang haba ng investigasyon mo. Toro, talagang inisa-isa niya. Ano ang papel ni Drilon? Siya po yung pumipirma ng mga isasabpina. Senador ba? Ano yung kinatatakot nyo? Senador? Hindi nyo mapakulong dahil kapwa nyo senador? Sa senador. Senador din po yung nirekomenda ng Blue Ribbon Committee. Nakakaurat kasi nakita na natin kung gaano kaimportante laban sa pagnanakaw yung Blue Ribbon. Nakita po ba ninyo? Pinapasok sa NGO yung kanilang pork barrel, tapos kumukuha sila ng komisyon ng 40 to 60%. Meron pa ba tayo nababalitaan ngayon na pinapasok sa NGO? Wala na. Bakit? Yan yung rekomendasyon ng Blue Ribbon ni Ginggona. So malaki pala badong ang epekto ng Blue Ribbon Committee para mapigilan yung pagnanakaw. Opo. Kaya lang, dahil mas maparaan yung mga magnanakaw, wala ng NGO na nakakapagnakaw sila dahil sa NGO. Nakakapagnakaw naman sila ngayon through DPWH. Yan dapat yung rekomendasyon ng isang Blue Ribbon Committee. Una, kung malawak ang nakawan, may irerekomenda kang kasuhan. Hindi po pwedeng ang rekomendasyon ko ay imbestigahan tong mga to.
Ikaw na nga yung mag-iimbestiga eh. Ilang beses pa lang ba nag-imbestiga si Lacson? Tinanong din po natin yan kung ilang beses lang po siya nag-imbestiga. Oh, ito po ang resulta ng ating pag-aaral dito sa tinanong natin sa Gemini, sa Google na AI. Si Rodante Marcoleta po, naging opening po ng Congress, ginawa po siya. So September 1, nagsimula na po si Rodante Marcoleta na mag-imbestiga. September 8, pangalawang investigasyon. So sa 2 linggo, nakadalawang investigasyon si Marcoleta tapos tinanggal na siya. Ngayon, dahil tinanggal na siya, matagal na hindi nag-imbestiga, ayan na. Si ano na ngayon, si Lacson na ngayon, September 18 at 25. Dalawa. Tapos, nag-resign. Dalawang investigation, tapos nag-resign. Tapos, November 14 na uli. So, October, wala. Si Erwin Tulfo yung yung tumayo na acting, pero wala namang naimbestigahan. So, November, nag-imbestiga uli si Lacson dahil kinuha niya na uli. So, pinatagal nila. September, nag-resign. October, walang naganap na investigasyon. November na uli. Pagdating na November, ayan na po, nag-testimonya si Sergeant Gutesa, tigil na naman kasi ang daming kinanta, controversial yung kinanta ni Gutesa eh, di ba? O so, 2. Tapos pangatlo, January 19. Ayan na naman. Flooded gates of corruption. Ay, hindi pala. O, tama. So, pangatlo. O, ngayon po, wala na uli. January 19 yung huli, wala na uli. Pebrero na. So, supposedly, September, October, November, December, January, February. September. September siya nagsimula. So, October, November, December, January, February. 5 buwan na pong Blue Ribbon Committee Chairman si Ping Lacson, pero 3 beses lang po siyang nagsagawa ng investigasyon. So, wala pa po, ang average niya po, sa 1 buwan, hindi pa po siya nakakaisa man lang. Kasi 5 buwan, 3 beses lang eh. Tapos tigil na agad. Paano ka makakapagrekomenda ng kakasuhan kung patigil-tigil ka lagi? Tigil na naman. Tuwing papunta kay Martin, tigil. Tuwing papunta ka kay BBM, tigil. Ngayon, ang ganda ng pagkakataon, may lumantad na text messages sa pagitan ni Bersamin tsaka ni BBM. Dineklara kagad na hearsay, hindi mag-iimbestiga. Nakuha po ninyo? Kinuha, sa madaling salita, lamang lang siya ng isang investigasyon. 2 linggo lang na nag-imbestiga si Marcoleta, nakadalawa na eh. Sa rate ni Marcoleta, linggo-linggo siya mag-imbestiga. Sa rate ni Marcoleta, nakapagrekomenda na siguro ng mga kakasuhan. Nakapagrekomenda na siguro ng reforma. Ang importante po sa Blue Ribbon Committee, yung report ninyo. Ang importante, malantad sa mga tao kasi live kayo eh. Sinapolis po, bago sila marekomenda itong mga senador na makasuhan, kilalang kilala na Sinapolis yung mastermind. Tinitignan na lang kung sino yung makasabwat. Ngayon, kada may issue, sausaw si Lacson. Sausaw kay Tariela. Ngayon, sausaw na naman dito sa ICC. Pwede ba sausawan mo yung Blue Ribbon? Meron na tayong mga best practices sa Blue Ribbon.
Gayahin nyo na lang. Yan yung problema pag ang Senate President mo hindi at par with the Senate Presidents before. Mahina. Sayang. Kung nga nag-iimbestiga sana. Kung ayaw, wala si Marcoleta, okay na eh. Pero anong ginawa nila kay Marcoleta? Pinagtulungan, pinasama. Pinipilit siraan si Marcoleta. Ngayon, pro-China si Marcoleta kung ano-ano. Hinamon naman sila ng debate. Mapapaya sila dahil ropor daw si Marcoleta, sabi nung magaling na dating Supreme Court eh. Tinanggap yung hamon para hindi magmukhang nakakaya po kasi yan eh. Nagsalita ka ng magaling ka sa West Philippine Sea sa mga issue. Sinabihan mo ropor si Marcoleta, hinamon ka ng debate. Tapos, magbibigay ka ng sangkatutak na kondisyon para hindi matuloy yung debate. Alam na namin yan. Style na yan, ayaw mo lang talagang matuloy yung debate. Kaya ka nagbibigay ng kondisyon. Lahat sasawsawan mo, pero yung sarili mong trabaho na lahat po, ultimo si kinuwenta ko, 7 buwan eh. Sa bagay, matagal na siya, 5 buwan na 5 buwan ka ng Blue Ribbon, pero 3 beses ka pala nakakapag-imbestiga. Ang lupit ng record mo. Ang sipag mo. Ang sipag mo sa lahat, Senator Lacson. Ang sipag mo sa lahat ng issue. Sausaw ka sa lahat ng issue. Sana sausawan mo rin yung sarili mong trabaho, Blue Ribbon Committee. Kung hindi mo kayang sausawan yan, bitawan mo na, ibigay mo na sa iba. Wala kami nahihita sa inyo. TG Ginggona, 10 billion lang yung pinag-usapan, nakapagpakulong ng 3 senador. At malinaw po yun, malinaw sa amin. Walang tago-tago, talagang diretsahan yung mga Blue Ribbon. Wala pang internet nun eh. Internet eh. Bakit tayo nyo mag-imbestiga? Ayan na. Pinakamalaking nakawan, yun. Napakasawing palad natin. Naalala ko, meron ding Senate investigation, yung mga issue lang po yung mga pagbili ng mga palpak na uniforme ng mga AFP. Napakatindi po ng balitaktakan nun. Pati yung mga yung butas-butas na madaling mabutas na mga boots ng mga sundalo. Ang issue lang dun yung bumibili ng mga uniforme ng mga sundalo. Kinakatkong yung mga pambili. Pero nauunawaan ng mga Pilipino dahil napapanood nila. Hindi pa internet nun ha. Sa TV pa talaga kami nanonood nun. Gusto ni Lacson yata yan eh. Yung sari-saring diversion. Pero yung trabaho mo, ang pinaka-importante ngayon, Lacson. Akala ko dati magaling si Baleleng, parang silo din pala. Lahat talaga, ang akala talaga magagaling sila eh. Until na hinawakan niya yung Blue Ribbon, di naman po pinahawa. Ang mga Blue Ribbon Committee Chairman, karaniwan abogado. Hindi ko po minamalit si Senator Lacson. Baka magaling po talaga kayo. Ang problema namin, ngayon po nyo kayo na kailangan magpakita ng gilas, hindi po noong araw. Panay kasi mga noong araw yung binabanggit niya. Noong araw, nung ako ay ganun. Ganun. Tapos na po yun noong araw. Yung ngayon po ang pag-usapan natin. Kailan po kayo mag-iimbestiga ngayon? Hindi po yun noong araw. Pwede po ba? Na ngayon naman yung pag-usapan natin?